Sa pagdinig ng Senado sa panukalang 2025 national budget, usapin sa contingency fund na talakay, si Luisa Erispe sa sentro ng balita. Yes, Luisa. Angelique, sa pagsala nga ng Department of Budget and Management sa pagdinig sa Senado, hinggil sa panukalang budget sa 2025, isa sa pinakaunang inalam ng mga senador ay kung makakakuha ba ng pondo mula sa contingency fund ng gobyerno ang Philippine Coast Guard matapos na may dalawang barko nga ang binutas hindi umano ng China. Sabi ni Senator Francis Tolentino, binangga at binutas di umano ng China ang BRP Cape Engano at BRP Bagakay na pagewang-gewang ngayon. Kaya ang tanong, saan manggagaling ang pondo para maayos ang butas ng mga barkong ito? Ayon naman mismo kay DBM Secretary Amenah Pangandaman, kung talagang walang pondo ang PCG, maaari silang humingi ng pondo mula sa contingency fund ng gobyerno. Angelique, itong insidenteng ito ay kinumpirma naman ng National Task Force on West Philippine Sea Assistant Director General Jonathan Malaya. Anya, nangyari umano ito 23.01 nautical miles mula sa southeast ng Escoda Shoal. Sinabi naman ni Malaya na ang butas sa barko ay tinuturing na minor structural damage. Samantala, Angelique, bukod naman dito, may ilan din sa sinilip ang mga senador sa proposed budget ng DBM para sa susunod na taon. Ito ay ang pagbaba ng alokasyon ng pondo para naman sa mga local government units. Dito ipinagdiinan ni Senator Amy Marcos bakit bumaba umano ng 16% ang pondo sa LGUs gayong suspendido ngayon ang Executive Order number 138 na noong 2021 pinirmahan para ipatupad ang mandanas ruling ng Korte Suprema kung saan nakasaad dito na dapat 40% ng tax collections ay mapupunta sa kanila. Pero ang sagot lang naman ng DBM dito, mababa kasi ang revenue umano ng ilang mga LGUs ng nakaraang taon. Isa pa sa binusisi ay ang mga batas na hindi mapopondohan sa susunod na taon. Lumalabas kasi na noong 2023 may 205 na batas ang hindi napondohan at ngayong 2024, 201 ang batas na kukulangin naman ng pondo. Kinuwestiyon naman ni Senator Tolentino bakit mas mababa na ang bilang ng batas na walang pondo noong nakaraang taon pero mas malaki pa rin ang deficiency para sa 2024 na nasa 2.1 trillion pesos kumpara sa dating 554.5 billion pesos. Sagot lang naman ng DBM dito ay baka kasi hindi umano nila naisama ang para sa revised AFP modernization program na nasa 2.1 trillion pesos ang kakulangan sa pondo. Angelique, tuloy-tuloy pa rin naman hanggang sa ngayon ang budget hearing sa Senado at nandoon pa rin ang PSBBM. Tinanong din naman ni Senator Amy Marcos ang hinggil sa Electronic Government Procurement Services at pati na rin sa mga pondo noong 2023 na hindi ibinalik ng PSBBM sa Treasury na nagkakahalaga ng 987 million pesos umano. Hinihingi ni na Marcos at pati na rin ni Senator Grace Poe ang report hinggil dito. At yan na muna ang latest. Balik muna sa iyo, Angelo. Alright, maraming salamat sa iyo, Luisa Erispe.